May isang bagong alyansang nabubuo ngayon sa Middle East na posibleng magpabago sa kasalukuyang balance of power sa region. Binubuo ito ng Turkey, Saudi Arabia at Pakistan, tatlong bansang may malalaking impluensya sa mundo ng mga Muslim. Pero ngayon, isang nakakagulat na posibilidad pa ang pwedeng mangyari. Iniimbitahan kasi ang Iran na sumali dito. Kung matutuloy yan, pwedeng magsama-sama sa iisang defense alliance ang mga bansang dati nang magkakalaban at magkakaiba ng interes. Pero ang pinakamalaking tanong dito, paano ito makakaapekto sa plano ng Amerika na i-isolate ang Iran? At paano ito magiging banta sa Israel? Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon ay August 26, 2026. Sa isang kaganapang pwedeng magpabago sa balance of power sa Middle East, pwede na ngayon na mapasali ang Iran sa isang bagong-bagong defense alliance na binuo ng mga bansang Muslim. Ayon sa report, naimbitahan ang Iran na sumali sa Mecca Defense Agreement, isang kasunduan na nilagdaan noong August 7 ng mga bansang Turkey, Saudi Arabia at Pakistan. Kilala ang alyansang ito ngayon sa bansag na Islamic NATO at pinakikilos ng isang prinsipyong nakabase sa collective deterrence o mutual defense deterrence. Ibig sabihin, sino man sa mga miyembro nito ang atakihin ng kalaban ay ituturing na pag-atake sa lahat. Obligadong tumugon ang lahat ng mga kasapi sa anumang banta sa isa sa mga kaalyado. Ang imbitasyon na sumali ang Iran ay ayon mismo sa isang mataas na opisyal ng Iranian Parliament. Ayon sa Iranian lawmaker na si Mehdi Rahimi, nakatanggap daw ang Iran ng imbitasyon na sumali sa nasabing alyansa at kasalukuyan na nila itong pinag-aaralan. Layunin ng alyansang ito na makabuo ng isang regional defense na poprotekta sa lahat ng kasapi sa oras ng kagipitan. Naniniwala si Rahimi na malaking tagumpay ito para sa kanyang bansa dahil matagal na silang nananawagan para dito. Hindi kinontra ng Iran ang pagbuo ng alyansang ito at sa halip, binati pa nila ang tatlong bansang kasapi nito. Naniniwala din ang Iran na makakatulong ito para maging matatag ang kanilang rehiyon at maiwasan ang pang-aabuso ng Israel at mga kakampi nito. Kung magiging kaalyado ang Saudi Arabia, posible daw na magdala ito ng malaking tulong pinansyal at enerhiya sa alyansa. Ang Turkey naman ay makakapag-ambag ng malaking hukbo, defense industry at kalamangan dahil sa posisyon nito sa NATO, habang ang Pakistan naman ay pwede ding magdala ng malakas na militar at nuclear weapon. Kung idadagdag ang Iran, makakatulong ang kanilang napakalaking missile at drone arsenal, paramilitary forces at control sa Strait of Hormuz. Pagsasama-samahin nito ang mga bansang nasa dating magkakasalungat na kampo. Ayon sa bansang Pakistan, hindi daw kasi dapat na maging limitado lang ang alyansang ito sa tatlong bansa. Pinangalanan niya ang Egypt bilang potensyal na kasapi at ngayon ay pinag-aaralan na rin ito ng Syria at Bangladesh. Kaya naniniwala ang Iran na magiging interesado din dito ang ibang mga bansang Muslim lalo't na ihahambing ito sa European NATO. Bahagi ng kasunduang ito ang sama-samang depensa, kooperasyon sa industriya ng depensa, magkasanib na pagsasanay sa militar at intelligence sharing. Pero hindi katulad ng NATO, walang iisang pinuno o pamunuan ang alyansang ito o anumang monetary contribution para sa isang sentralisadong pondo. Isa sa mga pinag-iisipan ng Iran ngayon ay papaano nila ito magagamit sa oras ng panggigipit ng Amerika. Dahil kahit tanggap ni US President Donald Trump ang pagbuo sa organisasyong ito, posibleng magbago ang tingin nito kapag pumasok na ang Iran. Ayon kay Pangulong Trump, may ituturing daw na malaki, matapang at importante ang pagkakabuo ng alyansang ito. Pero papaano kapag sumali na ang Iran? Maliban dito, pwede ring maging banta ang alyansang ito sa Israel, lalo't lahat ng mga miyembro nito ngayon ay walang diplomatic relationship sa mga Hudyo.
Matindi din ang galit ng Turkey sa Israel dahil sa mga aligasyon nito na ginagamit daw ng Turkey ang Syria para pagbantaan ang kanilang kaligtasan. At bukod sa Turkey, kinukundina din ng bansang Pakistan ang ginagawa ng Israel sa Lebanon. Kaya naman kapag napasali na ang Iran, magsasama-sama na ang pinakamaiingay na kritiko ng Israel sa Middle East. Pero may isang bagay na pinagdududahan ang ilang mga opisyales sa Iran. Kapansin-pansin kasi na ang tatlong bansa na kasapi nito ngayon ay pare-parehong malalapit sa Amerika. Ang US at Saudi ay may napakalapit na relasyon. Ang Turkey at US ay magkaalyado sa NATO, habang ang Pakistan naman ay nag-host pa ng isang peace agreement para iharap sa Iran ang mga demand ng Amerika. Noong una, ang Mecca Defense Agreement ay pinaniniwala ang isang anti-Iranian alliance dahil layunin nito na pigilan ang Iran sa pag-atake sa mga bansang Arabo tulad ng nangyari noong kasagsagan ng digmaan. Maliwanag din na nagmimistulang pader ito para palakasin ang puwersa ng mga Sunni countries laban sa mga Shia at sa iba pang Islamic terrorist organization. Pero sabi ng Iran, wala naman silang dapat ipag-alala. Sa halip, naniniwala sila na posible pang mabaligtad ang sitwasyon sa oras na sumali na sila. Sa kabilang banda, marami naman ang nag-iisip na panibagong dilema ito para sa Amerika. Lalo't gusto ni Pangulong Trump na i-isolate ang Iran ayon sa kanyang bagong patakaran na Economic D-Day. Maliban sa akin, walang sino man ang makakapagbigay sa Iran ng napakagandang pagkakataon sa negosasyon. Nakakalungkot na hindi nila sinamantala ito. Ngayong araw ay idinideklara ko ang isang mapangwasak at pinakamabagsik na economic operation na higit pa sa mga ipinatupad sa kahit anong bansa. Magiging economic warfare at isolation na ito na kahit kailanman ay hindi pa nasasaksihan. Wala na silang Navy, wala na silang Air Force, gumuho na ang lahat ng military factory nila, wala na rin kwenta ang pera nila at nakabiti na lang sa patpat ang bansa nila. Sa araw na ito, ipinapaalam ko na sino mang bansa na magpagamit ng kanilang mga financial institution, mga negosyo, airport at mga ahensya ng pamahalaan para magbigay ng anumang tulong o suporta sa Iran ay haharap din sa matinding economic effect na ito. Ang oil smuggling, mga swap line, cash transfer, palitan ng pera, bank register at mga front company, lahat yan ay kailangan ng ihinto ngayon din. Alam nyo na kung sino kayo. Isa itong economic D-Day at kailangang lahat ng mga kaalyado ng Estados Unidos ay manindigan para i-isolate at ibagsak ang banta ng Iran. Naghihingalo na itong mga baliw na ito. Lulumpuhin sila ng makasaysayang hakbang na ito, ganun din ang kakayahan nilang magpakalat ng terorismo sa buong mundo. Hindi kailanman magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran. Salamat sa inyong atensyon sa bagay na ito. Kung pinag-uusapan na ng Turkey, Saudi Arabia at Pakistan ang posibleng pagsali sa Iran, paanong maisasakatuparan ni Trump ang kanyang layunin na i-isolate ang Iran? Ang totoo, wala pa namang opisyal na pahayag ang tatlong bansa na isasali nga nila ang Iran. Pero putok na putok ang balitang ito ngayon sa mga media sa Israel at Lebanon. Meron daw lumabas na mga suggestions ang kanilang mga military leaders na isali ang Iran. Gayunman, marami pa ring disadvantage sa oras na mapasali ang Iran sa alyansa. Una, hindi na magiging isang matibay na Sunni defense ang organisasyong ito dahil ang Iran ay Shia. Magkakaroon din ng maraming komplikasyon, lalo't ang Saudi at Iran ay matagal nang may hidwaan dahil sa kompetisyon ng impluensya, halimbawa ay sa Yemen. Paano kung atakihin na naman ng mga Houthi ang Saudi? Sino ang kakampihan ng Iran? Kaya bagaman maganda ang layunin, magiging magulo naman ito sa practical na usapan. Tiyak na magiging magulo ang military structure nito pag nagkataon. Higit pa rito, tiyak na maraming tututulan si Trump pag napasali ang Iran. Una, hindi matutupad ang kanyang isolation policy laban sa Iran. At pangalawa, magiging optional na lamang ang Amerika bilang defense partner ng Middle East dahil sila na mismo doon ang bahala sa sarili nilang kaligtasan. Yun nga lang, makakatipid pa rin ang Amerika dito. Pero nakakahiya ito para sa Amerika dahil lalabas na nagkaroon pa ng malalakas na kaalyado ang Iran sa paghinto ng digmaan. Para bang nakipagdigma ang Amerika sa Iran
para lang bandang huli ay magkaroon ito ng mga kaalyado? Sa ngayon ay tahimik pa ang Israel tungkol sa alyansang ito, pero may ilan sa mga politiko doon ang nababahala na. Isa dyan ay si dating Israeli Prime Minister Naftali Bennett na nagbabala sa umuusbong na bagong Sunni Axis kung saan ang Turkey ay binansagang bagong Iran o kalaban ng kanilang bansa. Posible umanong lumiit ang military influence ng Israel sa oras na magsama-sama na ang pera ng Saudi, lakas ng Turkey at nuklear ng Pakistan. Pwedeng-pwede na nitong limitahan ang kilos ng air at land power ng Israel. At mas lalong delikado na kapag pumasok pa ang Iran sa alyansa. Pero naniniwala ang maraming military analyst sa Israel na sa kabila ng ingay nito, mahihirapan pa rin ang alyansa na maging isang aktibong operational military force sa totoong gera dahil magkakaiba ang interes ng mga bansang kasapi at wala silang pinag-isang military command. Pero sa kabila ng umuusbong na bantang ito, tila hindi pa babayaan ng US ang Israel. Kung matatandaan, pumayag ang US na magkaroon ng nuclear agreement ang Amerika at Saudi noong July 22, 2026. Natuwa ang Saudi dahil pinayagan sila ng US na magkaroon ng nuclear project. Pero marami ang tumaas ang kilay dahil kalaunan sinabi ni Trump na kailangan daw munang kilalanin ng Saudi ang Israel bilang isang soberanong bansa at sumali sa Abraham Accords bago ibigay ang kanilang nuclear deal. Ang Abraham Accords ay isang kasunduan para gawing normal ang relasyon ng mga bansang Muslim sa Israel. Kasali na dito ang UAE, Bahrain, Morocco at Sudan. Pero tila hindi agad nakaimik ang Saudi Embassy sa Washington nang marinig nila ang kondisyong ito. Ang totoo, alam na ng Saudi ang kondisyong ito matagal na at handa na rin silang pumirma sa accords noon pang 2023. Pero nang magsimula ang digmaan sa Gaza, tila nagbago ang sitwasyon at hindi natuloy ang kanilang pagsali. Marami kasing mga bansang Muslim ang nagalit sa ginawa ng Israel sa mga taga-Gaza, kaya umurong ang Saudi Arabia na makipagrelasyon sa Israel. Bukod dyan, nagbanta din ang Iran at ang mga Houthi sa Saudi na sa oras na makipag-normalize sila sa Israel, aatakihin nila ang Saudi. Ang sabi ng Saudi, papayag sila na makipag-normalize sa Israel pero dapat ay pumayag din daw ang Israel na makabuo ng sariling bansa ang mga Palestino o tinatawag na two-state solution. Pagkakaroon ng dalawang bansa, isang bansa para sa mga Hudyo at isang bansa para sa mga Palestino. Pero dahil sa nuclear deal ng US at Saudi, tila hindi iyan ang kondisyong hinihingi ni Pangulong Trump. At kamakailan lang, humiling naman ang Turkey sa US na pagbentahan sila ng mga F-16 fighter jets, ang pinakamalakas at pinakamodernong model ngayon ng mga jet fighter sa buong mundo. Pumayag si Trump at nagdamdam ang Israel. Pero marami sa mga analyst ang naniniwala na posibleng gamitin din ito ni Trump para pasalihin naman ang Turkey sa Abraham Accords, ganun din ang bansang Syria. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!